Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Post Manila Bulletin. Just in. NBI Director Milvin Matibag confirms raid by joint teams from NBI and PNP CIDG at a subdivision in Angeles City, Pampanga today, where Senator Ronald Bato de la Rosa is believed to be hiding. Tanong, nahuli ba? The house is owned by a relative or uncle of Senator Robin Hood Padilla. Matibag says the senator in hiding was not found in the unit. So, nakatakas na naman si Bato. Madulas. Hindi naabutan. Ano ba? Nandun ba siya talaga? O nahuli lang? Yan ba? Parang nandun nga. Kaya lang pagdating, natunugan ni Bato, umalis, kaya wala silang naabutan. Malala ko tuloy si Secretary Junvic Rimulya, siguro last month, binida niya, Hoy! Muntik naming nahuli si Atong Ang. Nalit lang kami ng 1 oras. Ano ba yun? Pwede pa bang i-announce mo yun na late ka lang ng 1 oras? Ano kaya ito? Talaga bang nandun? Then mamaya natunugan at nakaalis? Angeles, Pampanga eh. Maalala ko tuloy si General Bantag, yung unang taon na nagtatago-tago na siya, ilang beses na nag-raid ang authorities, NBI ba yan, PNP dyan, 2 o 3 raid ata. Wala, hindi nila naabutan. So ang tanong dyan is, how accurate ang mga impormasyon na natatanggap ng PNP, CIDG at saka NBI. Kasi ito, senaryo opinion ko lang ito, imagination ko lang ito. Posible na mayroong mag-text, nandito si Bato. Itong lugar na ito, yung Angeles. Angeles City, Pampanga. Yun. Posible na may mag-text. Nandito siya. Ito. So, complete sketch. Nandito. Kamag-anak ito ni Senator Bato de la Rosa. Uncle niya ito. So, yung informasyon gagawin na reliable. Kasi uncle nga naman. Hindi uncle ni Senator Robin Padilla pala. Hindi uncle ni Bato, uncle. Inamin naman ni Senator Robin Padilla na siya ang nag-drop off. Si Senator Bato, pag-alis niya sa Senate building, sumakay sa sakyanan ni Senator Padilla, binagsak somewhere sa Ayala o ano. And then after that, nawala na. So kung sinasabi sa info na uncle ito ni Robin Padilla, posible. Puntahan. Yung pala, wala. To me, posible, mga pain ito para para guluhin ang lawful o law enforcement agencies kung nasaan talaga si Bato. Expect more of this. Again, analysis ko lang yan. Pag hindi mag-ingat ang NBI, PNP o sino pa dyan sa mga informasyon na tatanggap nila, marami pang ganito. Kasi ito, sa pagtatagong ganyan, is labanan na ito ng utakan eh. Okay, isite ko lang example. Yung pagtatago noon ni General Palparan, panahon ng Pinoy administration. Ang akala ng authorities,
NBI, PNP, doon nagtago sa Mindoro si General Palparan. Kasi sikat si General Palparan sa Mindoro. Siya yung nakapagpatahimik sa Mindoro. So, top point na yung kaibigan ko doon, kasi na-assign din ako sa Mindoro from 2009 to 2014. Matagal-tagal. Kaya alam ko yung kwento. So, noong kalimutan ko na anong year, 2012 bata, 2013. Hinahanap si Palparan. Ang mga NBI agents nagpunta sa isang politiko doon, negosyante, at hinahanap nasaan si Palparan. Unluckily, ang negosyante, ang politiko, wala siyang sinabi. Hindi ko ituturo. Kahit alam ko, hindi ko ituturo kung nasaan si Palparan. Ganon. And then, ito na. May magaling na operative. Si Den, I think ISAP chief pa ito, si General Eduardo Anyo. Magaling ito. Siya ang nakahuli kay Palparan. Saan siya nahuli? Diyan sa Manila. Sa isang maliit lang na apartment. Nandun lang si Palparan nagtatago. Paano nahuli si Palparan? Because of good intelligence. Pag hindi nila magawa yung ginawa noon ni General Anyo, I tell you, aabutin siyam-siyam bago nila mahuli si General o Senator Bato. Hindi ko na lang i-detalye ano yung ginawa, ano yung kamalian ni General Palparan, bakit siya natunton. Ano ang ginawa ni General Anyo sa ISAP, bakit niya na-monitor na nandun nagtatago si Palparan sa isang maliit lang na parang silid lang, nag-aabang lang doon. Tapos Palparan, bigotilyo, hindi mo na makilala na siya si Palparan. Sound, intelligence ang kailangan mo para mahuli mo si Bato. Meron ba yan ang NBI, PNP? Yan ang challenge sa kanila ngayon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng yero, libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og giro. So mga karaan na gid ang iyang giro. Mga dagko na og buslot. Og mo na ni ang among gihatag nga yero. So mo na ni ang atopan ni Angkol sa nahatag sa iya nga yero karon. Og karon humanagid sa pag-atop ang among gihatag nga hero og makita gid nato nga humanagid si tatay sa pag-atop. Si tatay din ni kadante. Naog ka. Aya pag inailistimat sa Ginoo og sa naghatag sa sin kay sigon sa gidugayon nga 20 na katuig aya pag ito nakailis sa atop kaning akong balay. Busa salamat kayo. Oo, so dugay na gyud tay ang imong balay nga ang imong atop so bag-o pa napulihan. Aya pa nga dili na magkatabang ang ulan. Gaulanan na gyud. Tulo. Kay dugay naman. Ngano man tay sa 20 na katuig ang imong balay, imong atop wala gyud ka nakapalit og sin nga para lang mapulihan. Ako kay mag-uumaraman ko. Busa di gyud na ako magkagawom kay naapay akong eskwela. Ang akong kwarta igo ra in taon sa eskwela walay budget nga para sa sin. So wala nay budget. Oo. So unsa nay grade tay sa imong anak nga naga-eskwela karon? Karon kay ang uban nangundang man Mm. na bag-o karon nga kanang grade 4. Grade 4 na. Oh, grade 4 na.
So salamat kayo tay. Daghang salamat sab.